Mathematics, Quarter 3, Week 5. Teacher Jazz Patio. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Pag-aaralan natin ngayon ang Mathematics, Quarter 3, Week 5. Ito ay tungkol sa pagkilala, pagpangalan, at pagsuri ng apat na pangunahing hugis na may 2 at 3 na dimensyon. Narito ang mga dapat nating tandaan. Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Naihanda niyo na ba ang inyong lapis at papel mga bata? Magaling! Pangalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 25. Narito ang inyong Mathematics module. Ito naman ang pahina 25. Nabuksan niyo na ba ang inyong aklat mga bata? Mahusay! Pangatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Ngunit bago yan, halika, umawit muna tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto, maghanda na nga kayo. Halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig ang mga tenga nyo dito. Dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto, maganda na nga kayo. Halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Sa araling ito ay malalaman mo na may iba't ibang hugis ang mga bagay. Matututuhan mo rin ang pagsuri sa 4 na pangunahing hugis na may 2 at 3 dimensyon. Malalaman mo rin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng 4 na pangunahing hugis. Tingnan ang halimbawa. Makikita mo na kahit saan tingnan ang hugis sa bawat mukha ng isang dice ay may mukha o face na hugis ng isang parisukat. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo ang pagkakaiba ng 4 na pangunahing hugis na may 2 dimensyon. Ang parisukat ay isa sa mga pangunahing hugis na may 4 na magkakapareho at magkakasukat, congruent na side o gilid. Ang parehaba ay isa rin sa mga pangunahing hugis na may 4 na side o gilid. Mayroon itong 2 dimensyon na magkapareho o magkaiba ang sukat at haba. Ang tawag sa 2 dimensyon na ito ay ang length at width. Ang tatsulok naman ay isa rin sa mga pangunahing hugis na may 3 side
o gilid. Maaaring magkakapareho o magkakaiba ang mga sukat at haba ng mga side nito. Ang bilog ay hugis na walang sulok at gilid. Tingnan ang mga hugis na may 3 dimensyon. Suriin mong mabuti ang pagkakaiba ng mga hugis na may 3 dimensyon. Ang apa ng ice cream ay isang halimbawa ng cone. Ang cone ay isang solid figure o isang hugis na may 3 dimensyon: length, width, at height. Ang dice ay isang halimbawa ng cube. Ang cube ay isang solid figure o isang hugis na may 3 dimensyon: length, width, at height. Ang hugis ng muka ng cube ay hugis parisukat. Ang aquarium ay isang halimbawa ng prism o rectangular prism. Ang prism ay isang solid figure na may 3 dimensyon: length, width, at height. Ang mukha at base ng isang prism ay maaaring hugis parehaba o parisukat. Ang lata ng gatas na nasa kanan ay isang halimbawa ng cylinder. Ang cylinder ay isang solid figure na may 3 dimensyon: length, width, at height. Ang mukha ng cylinder ay hugis parehaba. Ang base ng cylinder ay hugis bilog. Ang orange na prutas ay isang halimbawa ng sphere. Ang sphere ay isang solid figure na may 3 dimensyon: length, width, at height. Ang mukha ng sphere ay hugis bilog. Ang parehaba, parisukat, tatsulok, at bilog ay ang 4 na pangunahing hugis na may 2 dimensyon: length at width. Tinatawag silang plane figure. Ang cube, cone, prism, cylinder, at sphere ay tinatawag na solid figure o mga hugis na may 3 dimensyon: length, width, at height. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Piliin ang angkop na hugis ng mga bagay na nasa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Piliin ang angkop na hugis ng mga bagay na nasa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, lata ng pintura. A. Parisukat. B. Parehaba. Uulitin ko mga bata. Unang bilang, lata ng pintura. A. Parisukat. B. Parehaba. Pangalawang bilang, bayabas. Bayabas. A. Parisukat. B. Bilog. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, bayabas. Bayabas. A. Parisukat. B. Bilog. Pangatlong bilang, kahon ng sapatos. A. Parehaba. B. Tatsulok. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang, kahon ng sapatos.
A. Parehaba. B. Tatsulok. Pang-apat na bilang, kahon. A. Cube. B. Cylinder. Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang, kahon. A. Cube. B. Cylinder. Panlimang bilang, pantasa. A. Parehaba. B. Cone. Uulitin ko mga bata. Panlimang bilang, pantasa. A. Parehaba. B. Cone. Pang-anim na bilang, bola. A. Sphere. B. Cylinder. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Susi sa pagwawasto. Unang bilang, B. Pangalawang bilang, B. Pangatlong bilang, A. Pang-apat na bilang, B. Panlimang bilang, A. Pang-anim na bilang, A. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sa iyong kwaderno, iguhit ang tamang hugis na kumakatawan sa mga larawan ng bagay na nasa kaliwa. Uulitin ko mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sa iyong kwaderno, iguhit ang tamang hugis na kumakatawan sa mga larawan ng bagay na nasa kaliwa. Unang bilang, baso. A. Cone. B. Cylinder. Uulitin ko mga bata. Unang bilang, baso. A. Cone. B. Cylinder. Pangalawang bilang, orange. A. Cylinder. B. Sphere. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, orange. A. Cylinder. B. Sphere. Pangatlong bilang, kahon ng sapatos. A. Rectangular prism. B. Cube. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang, kahon ng sapatos. A. Rectangular prism. B. Cube. Pang-apat na bilang, kahon. A. Cube. B. Cylinder. Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang, kahon. A. Cube. B. Cylinder. Panlimang bilang, pantasa. A. Rectangular prism. B. Cone. Uulitin ko mga bata. Panlimang bilang, pantasa. A. Rectangular prism. B. Cone. Pang-anim na bilang, bola. A. Sphere. B. Cylinder. Uulitin ko mga bata. Pang-anim na bilang, bola. A. Sphere. B. Cylinder. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, susi sa pagwawasto. Unang bilang, B. Pangalawang bilang, B. Pangatlong bilang, A. Pangapat na bilang, A. Panlimang bilang, A. Pang-anim na bilang, A. Punan ang kahon. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Pangalan ng bagay, hugis.
Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga video mga bata. Muli, ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama niyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli natin pagkikita mga bata. Paalam!